Question, ang dami pong naglalabas sa mga influencer ngayon na nagtuturo ng gospel, siyempre para kumita. Paano po ba natin malalaman kung sino ang dapat at di dapat pakinggan? Or sa content nila, may mga palatandaan po ba na ito ay deceiving? Ganito lang yan eh. Bakit mo pa kailangang makinig sa kanila kung nagbabasa ka naman ng Bible na? Kung marunong ka magluto at masarap ang luto mo, bakit ka pa kakain sa karinderya? Kung magaling ka magluto at the best ka, alam mo yung mga recipe, bakit ka pa bibili ng mga luto na o dilata na? Di magluto ka ng sarili mo. Ang ginagawa natin dito, we want you to read your own Bible and understand it kasama si Lord, ang Holy Spirit. Dahil yung mga nagtuturo dyan, one time nga, kasi merong discerning of spirit tayo, no? Pag ako nanood ng mga nagtuturo, lalo na yung nagtuturo sa orsada, tapos ang dami niyang video, may kanan, may kaliwa. Kasi ang purpose lang nun, may post sa kanyang vlog at syempre kumita. Tapos walang nakikinig sa kanya ha, habang nagtuturo siya ha. Walang nakikinig, pero ang dami nagla-likes ng mga baguhang Kristiyano, feeling nila ang ganda ng ginagawa. Sa totoo lang, yung mga nagpipreach sa karsada, ilan ang naligtas dyan? Ilan? Lalo na pag alay lakad dito, yung may mga nakalagay na banners, kayo mga bakla, pupunta kayo ng impyerno. May maliligtas bang ganun o may makakaaway ka lang? Tapos iharap sa mukha mo, kayo mga lasenggo, sa impyerno kayo pupunta. Ay kung lasing yan, saksakin ka niyan. Ang tao naliligtas sa awa ng Diyos. It's your kindness that draws people to repentance, hindi sa pananakot. Nagsasalita tayo ng totoo pero hindi natin tinatakot ang tao. Pero naliligtas sila kung naramdaman nila na kahit ganon sila, mahal mo. God so loved the world.